naamo karon nga buntag nga nakahiusa ta, nakauban sa pagsimba na po sa atong Ginoo. And I hope and I pray nga ready na itong mga singkasing sa pagpamino sa pulong sa Ginoo. And I request kung atong mga cellphone ato sa silent niya or i-off, and then if maka-distract na sa imo refrain from scrolling sa social media kay mag-focus na sa pagpamino sa pulong sa Ginoo. Pero pwede ka nga magamit ng cellphone if gamito nimo siya for taking notes, ma-okay tayo as long as di siya maka-distract sa pagpaminaw. So sa ato ang emphasis for this month, ang atong emphasis is about obedience o pagka matinumanon sa Ginoo. So ato ang teksto karon, or makita to ang gibasa kay sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. And this morning, makahibalutan unsa man ang main thing nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa ato. So the main thing Jesus wants us to do. Kailangan natin nga masabtan, in order for us to obey the Great Commission of our Lord Jesus Christ. So, first, ang hatag ko sa illustration. Imagine na ka sa ospital. Excuse. And then, grabe ang imong sakit mo. You are gravely ill. And then, ang doktor naka-discover na na-cure sa imong grabe nga sakit. Naka-discover siya. And then, imong gitake to nga medicine and nakasave siya sa imong life, meaning naayo ka. Tapos gihatag sa doktor ang katong natambal sa imong katong tambal nga imong giinom. And then niingon ang doktor sa imong karon lagaw na dito kay naayo naman ka, and then ihatag ni i-share ni nga tambal ngadto sa mga naay sakit nga pare sa imo para maayon pud sila. So ang pangutana karon, unsa may imong buhaton? Imo bang tumanon ang gatong sugo sa doktor, or imo lang ipusap tong nga tambal kay kanang imo lang reserve nimo sa imong kaugalingon ba, or para lang sa imong pamilya. So unsa may imong buhaton? So kita po same way sa atong spiritual life, nakaangkon po the cure sa atong mga kalag, and that is si Jesus Christ. So kaniadto to ang ato ang kinabuhi, so ang kalag kitang tanan, we are destined nga i-condemn sa Ginoo tungkol sa sala. Ang bayad sa sala sa gani kamatayon, dili lang physical nga kamatayon, kundi spiritual nga kamatayon, no eternal death ang ipasabot nila. But kita nakaangkot praise the Lord, nga angkot ta kaluwasan pinagis pagtuo tungkol sa grasya sa Dios. And then unsa may atong ginamuhat sa atong naangkon nga kaluwasan? Naghanan sa ato ang mga Christians kanang na-stuck ta sa ingon-ana lang nga matuoran. Sometimes we attend church, we read the Bible sometimes, we pray sometimes, but is there more sa imong Christian life? Diha ra magkataman, nagasimba ra magkataman, imo ra magka mubasa o muampo, diha ra magkintaman ang imong pagkakristohanon. Nganong giluwas mata ni Christ? Sa may pinaka-reason, giluwas mata ni Christ para lang ta mosimba, giluwas ra mata ni Christ para lang ta moampo o mubasa sa Biblia. Kung ang imong faith mura siyang liso, is it just staying as a seed? Kung imong faith kung sama siya sa liso, magpabilin na ba siya na liso lang? Or ang katong liso motubo o mo-produce og fruit? So today, we will turn to the final and most important words of Jesus Christ sa iyang followers. In Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Mo na ang ginatawag nato the Great Commission, dakong sugo sa Ginoo. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. 19. Go therefore and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And verse 20, teaching them to observe and all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Nung walang pulong sa Ginoo nga itong pamalandungan karon. Let us pray. Father God, salamat sa imong ihatag na pulong sa mga karon. Tudloy mi Ginoo, tabangin mi nga makahibalo mi Ginoo unsa man ang pinaka-main thing Lord ni imong pagbuhat sa mga. Tudloy mi Ginoo nga madawat ang mga imong pulong labos tanan. Tudloy mi Ginoo nga mutuman sa imong Lord because we are your followers. Tuloy mi Lord nga masabtan namin imong mensahe karon for your glory. In Jesus' name, Amen. So sa ato ang gibasa nga Great Commission, kani siya nga sugo, kani siya nga word in Jesus Christ are not just for pastors or missionaries. No, kailangan ito masabtan. Ang Great Commission, dili lang sa mga leaders or mga pastors or missionaries. They are the main assignment na gibilin ni Jesus Christ for every person nga nagsulod sa iya. Mo-agree ba mo ana? No, para siya sa tanan. Ang dakong sugo, ang Great Commission para sa tanan. Dili lang sa mga pipila lang. So whether you are a new believer or whether nag-follow na kang Jesus sa pila ng katuigan, kani nga passage nag-share siya og kanang same mission para sa matag usa. So this morning mag-isgot ta, what is the main thing that Jesus calls us to do? Knowing this nga mo maning sugo ni Christ and nagkahiusa naman ta nga kani nga sugo para sa tanan, unsa day ang main thing nga gusto ipabuhat ni Jesus Christ sa ato? Una is to live under His authority. So in verse 18, ingon siya, all authority. So one version, all power. All power in heaven and on earth has been given to me. Before we learn, before we lead, and before we go, we must first bow kang Jesus Christ. We must first recognize nga siya ang may authority sa tanan on heaven and on earth. Na siya power in heaven and on earth. Si Jesus Christ, i-announce niya that He possesses all authority, meaning complete, absolute, and universal power na sa iyaha. No, iyahan ang giangkon. And our mission, nagsugod na siya, not with our activity, but with our submission sa iyahang supremacy. No, kailangan kita first makibalo na kailangan tayo submit sa iyaha because He has all the authority. Meaning, to acknowledge Jesus' authority, it means atong gina-recognize siya as the rightful king sa atong mga kinabuhi. Ang atong own agenda, no, kailangan ito siya i-surrender sa Ginoo. Kay siya man ang naay authority sa ato ato man siya naghihilang atong king. Gila ba nato ang Ginoo nga atong king? Then siya ang masulod sa atong kinabuhi. Amen ba? Nag-amen mo ha? Pero ang atong problema, we have a rebellious heart. No, naatay kasing-kasing bitaw masinupakon. No, sukat pa sa sinuganan ang tao. Naturally, naayun tayo ka ng masinupakon nga kanang kinaiya. Mingon ang sa kalsada, bawal tumabok. Tumabok ka, napatay ka. Pigsat ka tuloy. Pigsat ka tuloy. Naay mga traffic rules. Diba, usahay one way. Say, antay ka. Agi pa yung ka ng one way. Usahay mo, kanang no left turn. Usahay mo, left turn na kay para mga shortcut. Na yung mga kinaiya na ito, usahay, rebellious kita. No, sa mga government na mga office, kanang na yung mga linya, pumila ng maayos. Hindi pa yun mong pila o ka ng taong. No, magsiniro ko sa'yo na, mga example lang ba nga, by nature, nakikita tayo ng masinupakon nga kinaiya. Tungkol sa selfishness, kanang gusto nyo ka mauna ba? No, na ay mga
kanang maghatag og ayuda. Ada. Usahay kanang manikamo jud ka, mauna jud ka ba? Di ka magtarong og kuan, nay katunglas maghatag og ayuda. Nay mga diskarte ang mga kuan ron, mga tao nga bisag nagkalisod ng senior ba? Dalon yun nila para mauna sila sa pila. Murag ibala nila ang senior ba? Grabe man yung mga tawanan eh. Kanang namo kay mga okay ra nang mga last kick pa kay okay pa man na kasabot ba na. Pero kanang yung mga nagkalisod na ba? Yung balik kay Bimboy, ang yan ang mga kasabay ng senior. Nagkalisod na daw tika pero di na gyapon sa ayuda. So we have a rebellious heart. We want to be in charge sa atong kinabuhi. No na mga rules kay implement, kita gyud usahay ang masunod. We want to decide for ourselves kung unsa ang tama, unsa ana tong pag-spend sa atong time. No, what matters most? Muna ang to ang core problem ng matag usa sa atoa. We resist God's authority. Na yung mga sugo ang Ginoo, sometimes we resist ang ato ang singasibag. Nagasupak yun sa authority sa Ginoo. O we try to run our own lives. Muna nga, most of the time, daghan sa mga Kristohanon, naagihapon na stuck gihapon sa ilang Christian life. Daghan ng mga Kristohanon ang kanang wala bitaw sila ni progress sa ilang pagka-Christian. Nagpabili na sila nga mga seeker. Wala ni tubo as believer, wala ni tubo as a disciple. So, anay tabo, manggod kay we're fighting a battle nga we never meant to win. For example, imagine ay usa ka rebel na soldier. And then nag-away siya sa usa ka good king. No na rebel soldier, unya isupak siya nag-away sa good king. And then one day nadakpan tong rebel soldier. Sa may kaso sa rebel soldier, treason. No, treason sa king. Tapos, gidala siya sa throne. Knowing nga ay mamatay na siya ni. Patyo na siya ko. Di ba kung balakod sa una, no, sa mga kingdom, pag naay makasala, labi na treason, patyo na siya. So, ang katong rebel soldier, naguna-una siya na patyo na siya atong time. Kung pagdala siya sa hari, kinadakpan siya. Instead, pag-abot niya sa katong tubangan sa hari, ang gibuhat sa hari, ipasaylo siya. Bisan og dako ang iyang sala, kay nag-rebelde siya sa hari, gipasaylo siya sa hari, and then giingat siya sa hari nga, karon lakaw dito. Unya sultihan tong imong mga kauban nga mga rebel pod, that they can be forgiven. No, manisuko sa hari. But ang rebel, naa siya problem. Kay his whole life, ang iya lang gisunod ang iyang kaugalingon. Bisan kung muadto siya sa gawas, but naagyan po siya ato na same attitude, no rebellious heart. Ma-mess up niya ang message sa king nga ang katong kauban niya mga rebel, pili sila magpasaylo. So, before we can represent the king, unlike katong rebel soldier, kailangan niya nga mahunong nga maging rebel. Kailangan niya masabtan nga he is not in charge anymore. Kailangan niya masabtan nga naa na ang hari nga mo'y nahimong in charge na siyang kinabuhi. Mao po na sa ito ang karon. Before, mga rebellious na ng mga tao. Pero sa diha ang atong gisurrender itong kinabuhi, no? Gisurrender na gamit sa Ginoo. Ato siyang i-accept as our Lord and as our King. Karon ang nahitabo usahay, kita ra gyapon ang masunod sa tuang mga kinabuhi. Na ipahimo ang Ginoo sa tuwa, usahay kita ra gyapon ang buot. Inunana ba na ato ang kinaiya gihapon karon? No asa man ta nagkulang ana? Ingunana ba ato ang kinaiya? So ang problema ng mungod, we cannot share sa mission ni Jesus Christ if we don't accept His authority sa itong kinabuhi. First, mahimo jud dapat ka nga kanang humble nga imong isurrender imong kinabuhi. Na imong i-recognize imong kaugalingon ba nga I am not in charge sa akong kinabuhi karon.
ang Ginoo na mo in charge sa akong kinabuhi. No, kailangan natin na masabtan tanan. Kaya kung dili mo na i-recognize sa imong kinabuhi, magpabilin lang gyapon ka nga stuck sa imong Christian life. No, dili jud ka mo grow. Sultihan ta mo mga igsoon. Dili jud ka mo grow sa imong Christian life if dili nimo i-surrender imong life kang Jesus Christ. Kung ikaw lang gyapon magbuo sa imong kinabuhi, how you will spend your time, how you will spend your resources, how you will spend your kanang talents diya sa Ginoo. Kung ikaw rin gyapon magbuot, dili jud kaniya magamit sa iyang buluhaton. So this week, pangutan imong kaugalingon, asa man sa aspect sa imong kinabuhi karon nga nagpabilin nga ikaw ra gihapon ang hari. Asa nga aspect sa imong kinabuhi karon nga nagpabilin nga ikaw ra gihapon ang naay authority. Ako balikon sa imong time, kinsa man ang in charge sa imong time karon? Imong kaugalingon ba o ang Ginoo? Sa imong kwarta, sa imong resources, kinsa man ang naay authority ana? Kinsa ang in charge ana? Ikaw o ang Ginoo? Sa imong mga plano sa kinabuhi, kinsa man ang in charge? Naapil ba ang Ginoo sa imong plano? O naatay mga plano nga mag-abroad, makatrabaho, or before pa ka makatrabaho, na kay ginapangayo sa Ginoo nga kung mag-eskwela pa ka, no, nag-pray ka sa Ginoo. Pero sa diha nga nag-graduate na ka, asa naman si God sa imong plano? Usahay nawala na. Di ba? Usahay nawala na si God sa imong mga plano nga, Lord, I am doing this for you. Kaya mo kong gitabangan sa akong pag-eskwela. Inguna na bang imong kinaiya? Gila ba nimo siya in charge sa imong kinabuhi? So ang mission, magsugod din na siya when we stop fighting our King and start following Him. Ikaduha, kung saan man ang main thing ipagbuhat sa Ginoo sa ato is to learn from Him. Dito sa verse 20. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Now before we can teach others, we must first be learners ourselves. No, lisod ng katudloan na ikaw po dili po ka learner. Usa sa mga isugo sa Ginoo sa ato is to teach them to observe. Observe means to obey all that I have commanded you. So ang usa ka disciple, no, remember asa niya gisulti no sa iyang mga disciples, niingon siya nga to teach them to obey. Kung mo nang mahitabo sa Acts, no, every day Acts chapter 2 verse 42, every day they are devoted to the apostles' teaching. No, every day yun sila nagatuon, nagabasa sa Bible. So ang usa ka disciple is like or pare siya sa usa ka apprentice. No, ang disciple is an apprentice, someone nga nag-learn by watching, by listening, by imitating their master. No, muna ang disciple or apprentice. So si Jesus Christ, kung atong tanawon, dili siya gusto og fan. Kanang fan ba? Ang fans nga murag may artista nga may fans. Tagapaghanga or tagahanga day. Dili siya gusto mga tagahanga ng mga tao. Ang gusto niya is ang mga tagasunod, no, followers. Dili siya gusto og fans, but he wants followers. So may kalahian sa ilaha. Ang fans, nag-cheer lang na sila from a distance. Nag-idolize na sila. Pero ang followers is lahi. Nagasunod din sila, nag-imitate din sila sa kinabuhi sa ilang master. Nagatuman sa sugo sa ilang master. Muna yung follower. Muna yung gusto mahitabo sa ato ang mga Kristohanon. But sadly, daghan sa mga Christians karon, nahimo lang silang mga tagahanga sa Ginoo. Dili sila follower. Naba sa ato diri follower or basin og mga tagahanga namon ni Jesus Christ. You just attend the church every Sunday. Unya ka-attend ra ka at your kanang comfortable time. If you feel nga gusto ay nindot ka simba kay nindot ako pamati. So simba ka pero kung say pag ka sa mood, di po ka mo simba. Muna yung fan lang na siya, tagahanga.
lahi tong follower. Kaya isang sa kalisod, no, para sa mga disciples, nag-follow sila ng Jesus Christ. No, ma-remember ninyo sa diha nga nikudsad ang Holy Spirit sa ilaha. Di ba, ang promise ni Christ, tagaan sila og power. You will receive power na mahimong witness. Dili na siya power nga lang sa salida. But power nga maging iso, mahimong hutayon, mahimong kanang mga pinadayonon, no, taliwala sa mga pag-antos. So muna'y nahitabo sa mga disciples karon. So ang disciple ay someone who wants to learn from Jesus Christ. Dili siya gipugos, wala siya ang disciple ng God, dili siya automatic. Dili ka matawag nga disciple sa panahon nga nahimo na kang Christian. Dili pa na siya disciple. Believer lang ka, pero dili pa ka disciple. Dili po siya ma-inherit, dili pasabot nga imong mga parents, leaders sa church, pastor, or deacon, dili pasabot nga ma-inherit kung nimo ang ilahang kaning pagiging follower. Ang pagiging follower ng Jesus Christ is personal. So meaning, kasi akong point diri, to learn from Him, dapat willingness comes first. Kailangan nato nga maging disciple nga naa gyud tay personal desire to learn from Jesus Christ. Pero si Jesus Christ mong sa diha nga gitawag niya yung mga disciples, wala siya namugos. Di ba sa Matthew niingon siya, if anyone wants to follow me, meaning katong naay gusto, naay desire mo follow sa kasunod mo, wala siya namugos. So kailangan naa jud kay willingness sa imong heart. Kay kung dili ka willing, lisod ka maging follower ni Christ. Tagahanga ka ni Christ, pero dili ka niya follower. So learning means more than knowing. So to learn from Jesus Christ, it means kanang nagapanginaw ka sa iyang teachings. Nagatanaw ka kung sa niya pagkinabuhi by reading His Word. Tungkol ka sa imong kaugalingon nga mausap ka sa imong paghuna-huna o sa imong paglihok sa imong karakter na mo sa tanan. Imong gitugutan ng Ginoo nga mausap ka, maparehas ka sa iyaha. And then naa kay willingness, desire to stay close to Him through prayer and the Scripture. No, learning means more than knowing. And then katulo, not everyone chooses this. Kay si Jesus Christ na yun siya large crowd, di ba? Kung mabasa nato sa gospel, naa siya daghan nga mga musunod sa iya, nagasunod. Thousands of people sige sunod sa iya ha. But not all were disciples niya. No, gamay lang niya mga disciples. Ug mao pa lang nahitaboon, daghan nga mga Christians, mga nag-claim nga Christians pero gamay lang ang mga disciples. Ang uban anak mga tagahanga lang. Nahimo lang nga kanang sitor man nalipay lang sila ba nga si Jesus Christ nagot or ang uban nahimo na lang routine silang kinabuhi ng simba. Pero dili sila disciple, dili sila follower. Kung lang isuko ang Ginoo, mo pass na sila. Dili ko komportable ana pastor, dili lang mo buhat ana. So yung ana, ang uban nisulod lang ang Jesus Christ tungkol sa mga milagro. Meaning ang nalay gipangayo ba? Nalay kay gipangayo sa Ginoo. Some follow Christ for food. Di ba nagapakaon si Jesus Christ? Some out of curiosity, mga seeker. So daghan niya mga Kristohano, dugay ng sigsimba pero seeker lang yapon. Curious lang yapon. Kinsa man isikat sa akong kinabuhi? Kinsa man gid siya sa akong life? Seeker lang. Ang uban, kaya naman ko stage, seeker, believer, disciple, o minister. Kasagaran, nahimo lang seeker o believer, wala naging disciple. Wala na yung minister. So, true disciples, ang mga true disciples, nagapabiling because they want to know Him and feel like Him. Sa diha nga wala na sila nakuha ng Jesus Christ, dibiya sila. Katong mga large crowd nga nagsunod-sunod sa iya,
Katupod yung mga same nga mga tao ang nagtubod nga ilan sa cross. So, nag-support ba? Nag-support nga ilan sa cross. Balimbing. O, nagbalimbing sila. Sa diha nga wala na sila makuha ang Christ. Sadly, mo po na nahitabo sa mga Christians karon. Kung wala na sila makuha ang Christ, di na po sila ganahan ng simba. Kaya lang na sila ikipakay sa Ginoo. And then, wala man nagitubag sa Ginoo. Same mga manggihapon So, wala ko mapala ng Christ. So, dibiyan na silang simba. No, mga fan lang sila. Eventually, na fall out of love na sila ng Jesus Christ. That is why, daghan sa atong mga kaubanan, dili na sila simba. Tungod kay dili genuine ang ilang faith. Wala sila desire to follow Christ. Ang king ra gihapon ang isilahang kaugalingon. So, ask yourself, are you a disciple of Jesus Christ? Naa ba kay ng disciple? Bisan wala pa ka nagsugod nga maging disciple, but naa ba kay desire yun? Naa ba kay desire sa imong heart? Nga, gusto ko mo-follow ka Christ? Gusto ko maka-learn sa iyang gibuhat? Naa ba kay mga anak nga desire? Do you want to learn from Jesus Christ? Are you actively seeking to understand His ways? Naa ba kay willingness to let His teaching nga mo shape sa imong life? Or basin dili ka gusto nga mausap ng imong kinabuhi? So ikaw rin yung makatubagana. But if your answer is yes, then you are on a path of a disciple. Kung naa kayo wala nga desire, you are on a path of a disciple. And kanang nga path, kanang nga dalan, it will lead to growth, it will lead to purpose yung kinabuhi. So self-check. Are you in active learning mode with Jesus Christ? No, sa imong status karon sa imong pagkakristohanon, are you in active learning mode with Jesus? This means na ba kay regular pag-spend og time sa imong iyang word. Dili lang na siya kanang out of duty ba? But naa jud kay desire bitaw nga mubasa siyang puro kay gusto jud ka magkakaroon kinsa man jud ni si Jesus. Gusto nyo ka mag-search ba nga? Ganong musulod ba mi sa iyaha? Kaya kita mo usahay, sunod-sunod rabot ta. Mo pa rin akong mahita ko sa una kay akong parent, Christian naman daan. So, sunod-sunod rabot ko. Kaya walang yun yung gusto ng curiosity ba? Ganong kasunod mo yun ta kang Jesus Christ? Gusto may benefit nga akong makuha sa iyaha. Unsa man si Christ akong kinabuhi. Then, praying. Na ba kayo manani? Praying not just with a list of requests. Mura kang grocery ba? Na kayo mga lista ngayon mong ipapray. That's why nidol kang Christ. Or na pa kay listening heart. Praying na kay listening heart. And obeying what you already know He's asked of you. So nakadoog naman ta about aning forgiveness. Nakadoog na ta 100 times about integrity. Sermons about love and generosity. No kanina nakabalo na taani, pero are you obeying it? Nag-obey ba ka sa iyang sugo about forgiveness? Sa iyang love, integrity, and generosity? So self-check. Dili kailangan nga maging perfect ka. Pastor, perfect naman ang siya Kristohanon. Lisod na miyana, you don't have to be a perfect disciple. You just have to be progressing. Mag-progress. Dili man kailangan nga kuhaan ka ng pag-start ni mo basa Bible, kuhaan dayon ka, kanang everyday dayon ka. Kung na hitabo ko sa doa, everyday dayon. So kuhaan lang sa kanang progress lang sa wala mong ginabuhat karon sa mga young people. Actually, ang ginabuhat mo sa young people doon, everyday ni kabasa, everyday ko ga-send sa ilaha kani nga chapter ang inyong kuanon basahon. Pero dili pina malilian kay naa yung mga dili makabasa ana nga adlaw. Pero dili na ako sila ginakasawan niya. Gusto man dili mo gibuhan nga mga nabasa. Dili na ako sila gingan ana. Ako sila gingan nga sige, try na mo gapas. Progress lang kay dili man gina automatic tayo sila mabuhat tayo nila na. Labi na wala sila naanan or wala sila natudluan. Progress lang, hinay-hinay lang. Hangtod nga mahimo na nilang habit niya, kailangan nilang mabasa.
Sa inyo na po, dapat mo dili lang sa iyong people. Na mahitabo po sa WMU o sa Bachman na magbasa kita kanunay sa pulong sa Ginoo. Hinahinay lang. Kaya usahay, basahan na ito, tibuok-buk, bukso na ito ba? Karoon nga week, dapat tibuok-buk. Kung di mo makaya, may buksa. Kung di mo makaya ang chapter, ang passage lang. Hinahinay lang. Kay si Jesus Christ, ang nakanilong mo ka Jesus Christ, Jesus is a patient and a gracious teacher. Kailangan na itong mahimtuman na si Jesus Christ, patient siya sa ato. Dili siya mamugos. Andam siya mamuhulat sa ato. No? His command to obey everything is a lifelong journey. Kaning pagbuhat nato sa iyang sugo, lifelong journey ni siya. Dili din siya one-time event. So ikatulo, last, to lead others to Him. The main thing that Jesus wants us to do is to lead others to Him. Verse 19, ingon siya, go and make disciples of all nations, baptizing them. So notice this, ang main verb ani is make disciples. Mao jud ni ang pinaka-great commission, make disciples. Kaning go, baptize and teach describes how we do it. Nakuha ninyo? Ang ato ang nahuna-huna, pag Great Commission ay Great Commission, go na siya. Description lang na sa main verb, make disciples, mo dyan ang pinaka-main verb sa Great Commission. Akong balikon, kaning go, baptize, and teach describes how we do it.